Grace, may impormasyon na ba kung kailan magre-resume ang flights sa Batanes? Yes, Victor, sa ngayon nga ang mga canceled flights sa July 22 to 23 ay nakatakdang tumuloy sa July 25. Ngunit ito ay ibabase pa sa magiging lagay ng panahon lalo na at inaasahang masungit pa rin ang panahon hanggang Biyernes. Samantala, simula nitong Lunes, July 22 ay kansilado ng mga biyahe ng airline sa lalawigan ng Batanes dulot ng bagyong Karina. Bagamat maaliwalas pa ang panahon sa Batanes nitong Lunes ay nakaansila ang biyahe dahil pa rin sa sama ng panahon sa mga paliparan sa Maynila at Tuguegarao. Ayon sa datos ng Provincial Tourism Office, nasa 110 na turista ang stranded sa bayan ng Basco habang 2 naman sa isla ng Itbayat. Sa naganap na pagpupulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ibinahagi ng Tourism Office na patuloy ang pamamahagi ng flight advisories at nagpayo na rin sa mga hotel accommodations at tour operators na magbigay ng impormasyon sa kanilang mga bisita upang maayos ang rescheduling ng kanilang mga flights. Kung magiging maganda ang panahon ay magre-resume ang kanilang flight sa July 25 pero magbabase pa rin sa lagay ng panahon lalo na at inaasang masungit pa rin ang panahon hanggang sa araw ng Biyernes. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Provincial Tourism sa mga tourism establishment upang masiguro ang kaligtasan ng mga turista at mga maayos na pagbiyahe pabalik ng mainland Luzon. Samantala, sa Cordillera Administrative Region ay sarado pa sa mga motorista ang ilang mga pangunahing kalsada sa rehiyon dahil sa mga naitalang kabi-kabilang landslide at rockslide. Not passable ang Baguio-Bontoc Road, ang Governor Road, Bado-Dangwa, National Road at ang Cannon Road sa Tuba, Benguet. Sa Cagayan Province naman, nagpapatuloy ang isinasagawang pamamahagi ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 2 sa maapektadong residente sa probinsya ng Cagayan bunsod ng bagyong Karina. Kabuang higit 67,000 na halaga ng relief goods ang ipinamahagi ng kagawaran sa ilang barangay sa Gonzaga, Cagayan na kinabibilangan ng barangay Amunitan, Bawa, Paradise, Progressive, Flourishing at Kabirwan. Sa Santa Ana, Cagayan naman ay nasa 12 individual ang binigyan ng relief goods. Sa pinakahuling datos ng kagawaran, nasa 175 na individual ang apektado ng bagyong Karina sa probinsya ng Cagayan. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Victor. Grace, dyan sa Baguio City, kumusta ba ang sitwasyon dyan? Maulan pa rin dito sa Baguio City, Victor, at marami din ang naitalang mga landslide dito sa lungsod ng Baguio, lalo na dito sa bahagi ng Central Business District. Meron ding landslide na naitala na 12 landslide sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Baguio. Meron ding naitalang 4 na mga natumbang mga punong kahoy, may mga clogging din ng mga drainage, kaya may mga naitala din na baha sa ilang mga lugar dito sa Baguio City. At 5 barangay din ang walang kuryente dito sa lungsod ng Baguio dahil nga sa epekto nitong habagat. Doon sa mga areas na nabanggit mo, may mga nagpapatupad na ba ngayon doon ng mga evacuation yung pamahalaan? Yes, Victor, meron tayong evacuation center dito sa Central Business District at meron na nga tayong mga initial na report mula kay Mayor Benjamin Magalong na nakatuloy ngayon sa evacuation center dahil nga nitong nangyaring mga landslide. Mamaya ay magbibigay tayo pa ng ibang mga impormasyon regarding nga dito sa epekto ng bagyong Karina mula pa nitong Lunes, Victor. Alright, maraming salamat Grace Doctolero, live mula dyan sa Baguio City.